promise na ibabalik ko sa'yo si Celine. Alam ko, lagi kong tinitingnan na lang yung kamalian mo eh. Pero dahil sa ginawa mo, kahit pa paano bumalik yung tiwala ko sa'yo. Pinapasoli ni Josephine. Gusto niya na makipag-ayos sa'yo. Hindi kami magiging okay. Dahil ang dapat sa kanya, pagbayaran niya lahat ng ginawa niya sa amin. Kakasuhan pa rin nila ako. Ang kapal naman ng mukha niya. Alam mo, ayokong makulong. Magkakalayo ng kami ni Celine. Mami, may balita ka ba sa lagay ni Tita Josephine? Bakit ba iniintindi mo pa yung babaeng yun? Mami, she saved my life. Nandito nga si Josephine. At ang balita ko, mukhang matatagalan siya dito. So I was thinking, ipa-hospital arrest na lang siya. What? Hindi ba pwedeng hintayin muna natin gumaling siya? Sa kulungan rin naman siya pupunta eh. Ganon din yun. Okay, kung walang difference, di pwedeng i-delay na lang natin. Kasi mami, hindi talaga biro yung pinagdaanan namin sa mga kidnapper na yun. Hintayin lang natin makarecover siya. O sige anak, para sa'yo. Vanessa, nandiyan pa rin si Tita Josephine. Mami, pwede ba ako magpaalam sa kanya? Okay lang, Mami, kung ayaw mo. Sige, Celine. I don't mind. Maghintay na lang kami dito, ha? Akala ko hindi ko na ako dadalawin. Kaka-discharge lang sa akin kanina. Uuwi ka na ba kay Lauren? Hindi po. Uwi na po ako sa pamilya ko. Pagaling po kayo. Binibilog lang niya si Celine. Nagpapaawa siya. Tapos ang ginagamit niyang leverage, yung pagligtas niya kay Celine. Hindi makakalimutan ni Celine lahat ng kasamaan na ginawa ni Josephine sa mga kapatid niya. Pero Arthur, alam na ni Celine na siya ang tunay niyang ina. Kaya nga, Bettina, ipakulong na natin si Josephine. Huwag na natin patagalin. Habang tumatagal pa, binibigyan pa natin ng pagkakataon si Josephine na guluhin ang pamilya natin. Ipakulong na natin siya. Hello, Inspector. Si Bettina Buena ho ito. Tungkol ho dun sa hospital arrest ni Josephine Carter. Opo, naiintindihan ko, pina-recall ko siya, pero gusto ko na siyang ituloy. And as soon as possible, sana. Mami? Sige po. Celine. Itutuloy mo yung hospital arrest? Mami, akala ko may usapan na tayo. Celine, let me explain. Mami, you promised me. Nakita mo naman yung lagay niya, di ba? Teka lang. Bakit parang bigla kang kumakampi doon sa Josephine na yun? Kinakalimutan mo na ba lahat ng ginawa niya sa pamilya natin? Tinuturing mo na ba siyang tunay na ina? Nagkaroon ng internal bleeding ang ating pasyente dahil sa mga bugbog na tinamo niya sa kanyang buong katawan. Ito yung tinatawag nating blunt trauma. Ang isa pang trauma na nangyari sa kanya ay ang tinatawag nating penetrating trauma. Ito yung dahil sa gunshot wound na kanyang natamo ay kinakailangan natin siyang operahan sa lalong madaling panahon. Pero kailangan natin ng dugo na maisasalin sa kanya dahil kung hindi, baka yun ang ikamatay nito. Mami, hindi yun ang point ko. Pumayag ka. Sa harapan ko pa mismo. Sana sinabi mo na lang na wala kang balak na tumupad sa usapan natin. Celine, nung nagkausap tayo, oo. Gusto ko talagang pumayag sa'yo. Pero nakita ko yung ginagawa niya. Nakita ko na kinukuha niya yung loob mo. Para ano? Para ma-absuelto siya sa lahat ng kasalanan niya? At dahil niligtas ka niya, ikaw may utang na loob sa kanya. Pero ako, wala. Wala akong tiwala sa kabaitan na pinapakita niya dahil ang gusto lang niya, makapaghigante sa pamilya natin. Dugo. Sandali, Dok. Wala ba sa blood bank nyo? Unfortunately, kulang na yung type B positive.
Medyo rare kasi yung blood type na ito eh. At ito yung blood type ni Mrs. Carter. And we need several liters dahil hindi lamang isang blood transfusion ang gagawin. Higit pa. Dok, saan naman ako kukuha nun? Pwede mo sigurong kontakin yung mga kamag-anak niya para makapagbigay sila ng dugo. Ang problema po kasi, wala na siyang kamag-anak. Hindi ba anak niya yung isang pasyente namin dito kahapon? Si Celine. Hindi ko alam kung makikinig ka sa akin, Celine. Wala naman ako magagawa eh kung mapalapit ang loob mo sa kanya. Siya ang tunay mong ina. Kayo ang magkadugo. At ako, ano lang naman ba ako sa buhay mo? Asawa lang ako ng daddy mo. Mami, ano ka ba? Huwag mong sabihin yan. Hindi ko naman tinuturon na tunay kong ina si Josephine eh. Mami, kahit hindi tayo magkadugo, kayo pa rin ang tunay kong mami. I'm sorry, anak ha. Siguro kasi sumasama lang yung loob ko kapag nakikita kong napapalapit ka na sa kanya. Nasasaktan ako. Tuwing kasama mo yung babaeng sumira ng buhay ko. Eh di, lalayuan ko siya, Mami. Kaya yun ang gusto mo. Kakalimutan natin si Josephine. Aalisin natin siya sa buhay natin. O sige, sagutin mo na muna yan. Hello? Hello? Celine? Celine, si Vanesto. Kailangan ka ni Josephine. Critical ang kondisyon niya eh. Ano? Kailangan niya ng dugo. At ikaw na lang malalapitan kung kamag-anak niya. Anak, sino yan? Please, Celine. Tulungan mo ko. Ikaw na lang malalapitan ko. Kailangan ka niya. Kailangan ka ni Josephine. Kailangan ka ng nanay mo. Pumunta ka na dito, please. What? Ano nangyari? Nung last na nandyan ako, okay na ilagay niya. Nagkaroon siya ng komplikasyon eh. Kailangan niya ulit operahan. Pero hindi ito masisimulan ng mga doktor. Kasi kulang nga siya sa dugo. Kailangan ka ng nanay mo. Pumunta ka na dito, Celine. Maawa ka naman sa nanay mo. Gusto mo bang mamatay ang nanay mo? Ano ba? Siyempre, ayoko mamatay si Tita Josephine. Si Josephine na naman ba yan? Hello, Josephine? Bettina? Si Vanesto. Pwede ba? Ha? Tantanan niyo na yung anak ko! Anak? Lilinawin ko lang sa'yo, Bettina. Anak siya ni Josephine. Match sila ng dugo. Kayo hindi. Naiintindihan mo ba ako? Kailangan ni Josephine ng dugo. Hindi na namin problema yun. Dahil si Josephine, ha? Siya ang problema namin. Siya ang dahilan ng lahat ng pasakit ng buhay namin. Pati si Celine, pinahihirapan niya ngayon. Kaya kung umaasa siyang tutulungan namin siya ngayon, siya ang may problema. Nagkakamali ka. Ha? Don't you get it? Hindi pupunta dyan si Celine. Pero mamamatay siya. Wala na kaming pakialam doon. Kung tutusin nga, dapat siguro magpasalamat ako sa Diyos eh. Dahil siguro yun ang kasagutan sa dasal ko para wala nang gumulo sa pamilya ko. Paano na to? I'm sorry, anak. I'm doing this for you and for our family. Hindi na ako papayag na gamitin ka pa ng babaeng yon. Anak, mahal na mahal kita. Kaya hindi na ako papayag na makapagkita ka pa sa babaeng yun.
ginagawa ko to para sa kabutihan mo. Kevin? Kung kailan tayo nag-iiwasan sa tayo pinagtatagpo. Paano ba to? Paano ba mapigil ng ngiti? Tumalikod na lang tayo. Saan na? Yeah, I'm okay. Ikaw? Okay naman, si Atay. Ano nga, ano yung ginagawa mo? Yeah. Tayo pa rin problema sa akin. Oo, kasama ako. Hindi pa nga humuhupa ang side effects sa katawan ko ng chemo. Sumisira ka na sa usapan natin. Ate, aksidente lang ito nangyari. Fine. I trust you. Pero itong babaeng to, I'm sure sinadya niyang magkita kayo. So, Olga, hindi na po talaga kami nag-uusap. No, just leave. Leave us. Alam mo namang may sakit ako, sinistress mo pa ako. Ikaw talagang dahilan kung bakit ako nagka-cancer eh. Tumubo yung tumor dahil sa sama ng loob ko sa'yo. Ate, tama na. I'm sorry po, Miss Olga. Alis na po. No, I'm sorry. Kung di kita tinanggap, hindi sana ako nagkasakit. Hindi sana ako nagkaganito. Hindi ako nagka-cancer. I'm sorry we ever let you in our life. Let's go. Naku, Diyos, sana gumaling ka na. Mawawala rin to. Si Celine, asan siya? Yun na nga. Naharang ni Bettini. Ayaw siyang papuntahin dito. Nakakainis talaga yung bitinang yan. Sa lahat na lang, kaagaw ko siya. Sa asawa, ngayon pati naman sa anak. Talagang hayaan na lang niya ako mamatay, ano? Dahil sa galit niya sa akin. Joe, alam naman natin dalawa na gagawin mo rin yun. Mas malala pa nga eh. Diba? Masama siya. Sino bang mabait na tao ang paghihiwalayin ang anak sa kanyang ina? Ang sama niya. Ang sama-sama niya. Anak, bakit parang namamroblema ka? Huwag mong sabihin concerned ka pa rin sa kanya. Mami, ayoko mamatay si Tita Josephine. Pinag-usapan na natin to, di ba? Mami, niligtas niya yung buhay ko ilang beses. Sinira rin ang buhay natin. How can you even forgive her, Celine? After everything she's done, inapi niya ako, kinawawa niya ang mga kapatid mo, inakit niya ang daddy mo. Pinamigis kami, nagsimula na kayo mag-impake.
bakit lumayas na kayo sa pamamahay ko. Sinira mo pamilya namin. Nagpakamatay ang asawa ko nang dahil sa panuloko ng asawa mo. Ilang beses niyang pinagtagkaan ang buhay ko, pati buhay mo! Huwag na nga tayo magbilangan ng kasalanan. Kasi kung tutuusin, mas marami kang nagawang mali. Diba? Ang problemahin natin ngayon ay kung saan tayo kukuha ng dugo. Tayo wala na sa mga blood bank. Tumawag na rin ako sa Red Cross pero kaso... Si Celine lang solusyon. Jo, hindi na siya dadating. Don't be blinded by her situation. Manipulation lang yun. Masama siyang tao. Selfish siya. So please, don't you dare go to her. My daughter is a good girl. Mahal na niya ako. Pupunta yun dito. Alam ko mabuting bata si Celine. Iligtas niya ako. She will save me. Tama na. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Hindi yan makakabuti sa'yo eh. Tama na. Paano kung magpadala na lang ako ng dugo sa kanya? Hindi naman ako magpapakita eh. No, never. Can't you see, Celine? Kapalaran na ang gumagante para sa atin. Huwag na natin labanan yung kapalaran. Yan ang kabayaran ni Josephine sa lahat ng kasalanan na ginawa niya sa atin. Magbabayad siya. At tayo, Celine, tayo matatahimik na rin tayo. Please, delete her from your phone, delete her from your life. And you need to promise me one thing. Hindi ka napupunta doon. Ipangako mo yan sa akin. Pangako po. I'm surprised. Hindi ko inakalang tao rin pala si Josephine. Kung may dugo siya, ibig sabihin, may puso siya. Kasi all these times, akala ko wala siyang puso. Mama, she's dying. Hindi maganda magbiro. Bawal mag-joke. Alam mo kung talagang namamatay na siya, hindi lang ako magpapatawa. Magpapaparty pa ako. It's not enough na pagtawanan siya. Dapat tayo magsaya. Paano naman ako sasaya, Mama, kung nakikita kong nasasaktan si Celine dahil sa kanya? Darling, mali ba na concern pa rin ako kay Tita Josephine? Maliban na tita pa rin ang tawag mo sa kanya. Ma'am mo siya eh. Hindi ko pa siya kayang tawagin na mommy or mama eh. Mama? Mama mo nga kasi dapat tawag mo sa kanya. Kaso mali nga na may concern ako sa kanya. Kahit nasa panganib yung buhay niya. Look, ate. I hate her. I still hate her. From the deepest parts of me. Pero pamilya mo pa rin siya eh. At kahit gaano pa kasama yung ginawa niya, pamilya mo pa rin siya. Kung si Kevin nga eh, hindi niya magawang iwan yung ate niya kahit gaano kagasmang yung ugali niya. Yung mama pa kaya. Nagigilty ako na concerned ako sa kanya. Pero hindi ko rin kayang mawala si Tita Josephine. Ang sakit pala, no, Mama? Yung tinuring mong anak, yung minahal mo na parang sa'yo, nagmamahal ng ibang ina. Ganun talaga, anak. Kapag kadugo mo, kahit gaano kalaki ang atraso, hindi mo matitiis.
Pero kayo, Mama, natiis niyo ko, di ba? Di ba bumigay din ako? Nandito ka na, magkasama na tayo. Nagkapatawaran dahil magkadugo tayo. Ano nga ang laban ko ngayon, Ton? Anak, kakampi mo ang panahon at pagmamahal. Yan ang meron ka na wala si Josephine. Huwag kang matatakot. Naging mabuting ina ka kay Celine. Sigurado ko ikaw ang pipiliin niya. Lamang ka sa oras. Si Josephine, ubus na ang oras niya. Sana nga tama ka, Mama. Kapag dumating yung oras na kailangan magpilian, sana nga ako yung piliin ni Celine. Believe me, Mother knows best. Masaya pagsama-sama, hawak kamay tayo sa bawat problema. Ikaw, ako, tayo ay isang pangarap, ngunit isang iglap. Nagbago ang lahat, araw ay naglaho. Ang dami pa namin kailangan pag-usapan. Ang dami pa namin kailangan ayusin. And you know what? I believe her na gusto niya magbago. This time, it's different. Gusto niya makipag-ayos. Pero paano namin gagawin yun kung hindi ko siya bibigyan ng dugo? Darling, baka mamatay siya. Bakit hindi na lang sila maghanap sa iba? Sa daddy kaya? Well, maybe he could help. Baka siya yung maging solusyon sa mga problema mo. Anes? 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 Masama siyang tao. Daddy, noon yun. Hindi pa namin alam na mag-ina kami noon. It's different now. I'm here for her. Nandito ako para sa kanya. She has something to hold on to. Tayong pamilya, hindi siya kasama. At kahit kailan, hindi ako mag-aaksaya ng kahit isang patak ng dugo para sa kanya. Vanessa, hindi ako makalis eh. Haayaan mo na lang siya mamatay? Hintayin mo ako. Pupunta ako dyan. Celine, I have some of your favorite breads here. Gusto mo ng snacks? Celine! Celine? Vanessa. Wala na siya. Huli ka na. Vanessa, nasa si Tita Josephine? Hindi mo siya tita. Mami mo siya at patay na siya dahil